Wala kang karapatan magalit sa akin. Kung binantayan mo sana ang asawa mo, hindi ito mangyayari. Sino ba talaga ang may karapatan magalit? Ako bang niloko o siya bang iniwanan? Ito ang kwento ko. Hi Pocoyo Confessions. Ako nga pala si Ann, 23 years old. Dapat ay third year college na ako noon, pero iba ang naging takbo ng buhay ko. Year 2023, nakilala ko siya, si Brian. Maputi, makinis, amoy mayaman at higit sa lahat, sobrang bait. Ang totoo, hindi ako sanay na may lalaking magpaparamdam na ako lang ang importante sa kanya. 2 taon kaming magkasama at sa totoo lang, wala akong masabi kundi puro magaganda. Gentleman siya, maalaga at lahat ng signs na wala siyang sabit ay ipinakita niya. Walang indikasyon na may tinatago siya. Hanggang sa dumating ang araw na nabuntis ako. First trimester, hindi nagbago ang kilos niya. Maalaga pa rin, masipag magpadala ng pagkain at vitamins at palaging nagpapaalala. Ramdam ko na hindi ako nag-iisa. Pero nung tumuntong ako ng second trimester, doon niya sinabi ang katotohanan na muntik ko ng ikalugmok. Ann, may asawa ako at may anak na rin kaming lalaki. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang daming tanong na sumiksik sa utak ko. Bakit hindi niya agad sinabi? Bakit ako pa? At higit sa lahat, paano na ako at ang dinadala ko? Pero sa halip na iwan ako, sinabi niya, hindi kita pababayaan, pero hindi rin kita pwedeng iuwi. Ayokong magkagulo ang pamilya ko. Doon ko naramdaman na hindi na talaga patas ang laban ko. Oo, kasama ko siya, pero hindi ako ang pipiliin niyang pamilya. Pili kong pinatatag ang loob ko kasi alam kong bawal akong ma-stress. Nasa sinapupunan ko pa lang ang anak namin, pero alam kong ako lang ang tunay na masasandalan nito balang araw. Nang umamin ako sa mga magulang ko na buntis ako, hindi nila tinanggap. Galit at hiya ang itinapon nila sa akin. Wala akong nakuhang suporta kundi ang buwan-buwan na sustento ni Brian. 20,000 pesos para sa gastusin ko at ang anak ko. Oo, malaki, pero wala sa pera ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Sa bawat gabi ng pag-iyak ko, hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang laban ko. Fast forward, ngayon ay 2 taong gulang na ang anak ko. Sa kabila ng lahat, gusto ko pa ring ituloy ang pangarap kong makatapos sa pag-aaral. Kaya kinausap ko si Brian, kung pwede siya muna ang mag-alaga habang nag-aaral ako. Diretso niya akong tinanggihan. Ang sabi niya, nagbibigay naman ako ng sustento, Ann. Hindi ko na kayang dagdagan pa. Pero hindi ako tumigil. Sinearch ko kung saan sila nakatira at nang makita ko, naglakas loob akong mag-doorbell sa bahay nila. Ang unang nagbukas ng gate, ang legal na asawa niya, si Cristel. Walang paligoy-ligoy, sinabi ko agad, nabuntis ako ng asawa mo, may anak kami. Nagulat si Cristel at maya-maya lumabas si Brian. Kitang-kita ko ang pagkakabigla niya. Ang bata, iniabot ko mismo sa kanila. Sinabi ko, pakialagaan niyo muna ang anak ko kasi asawa mo ang unang nagsinungaling. Nagsabing wala siyang sabit, hindi ko ito pinili, pinaniwala niya ako. Galit ang bumalot kay Cristel, pero bago pa niya ako murahin o pagbuntunan ng lahat, diretsaan ko na siyang tinignan at sinabi, wala kang karapatang magalit sa akin. Kung binantayan mo sana ang asawa mo, hindi ito mangyayari. Ako ang niloko, ikaw ang iniwanan, pero ang tunay na biktima rito ay ang batang hawak nyo. Kinuha ni Brian ang anak namin, tahimik si Cristel. Ako, tumalikod at umalis. Hindi ko na hinintay ang sigaw o sampal na akala ko ibabato niya. Ngayon, balik eskwela ko. Pinili kong maging matatag at unahin ang pangarap ko. Hindi ko na pinakialaman kung paano inaayos ni Brian ang gulo nila. Ang mahalaga, ang anak ko ay naalagaan ngayon ng mga magulang niya habang tinatapos ko ang dapat kong simulan muli. Sabi ni Brian, sinusuyo pa rin niya si Cristel. Ako, wala na ako doon. Wala na akong pakialam kung tatanggapin siya o hindi ng asawa niya. Minsan, hindi mo pipiliin ng sakit pero pipiliin mo kung paano ka babangon mula rito. Oo, nagkamali ako sa pagtitiwala pero hindi ibig sabihin noon ay tapos na ang pangarap ko. Hindi ako nanatili sa kalungkutan. Pinili kong lumaban. At para kay Cristel, wag mong ibunton sa bata ang kasalanan ng tatay niya. Kung hindi mo kayang mahalin, wag mo ring kamuhian. Kasi kung ako ang tatanungin, ang tunay na kasalanan ay hindi pagkakaroon ng anak sa labas, kundi ang asawa mong hindi marunong magsabi ng totoo mula sa simula. Ngayon, isa lang ang hangarin ko, magtapos, maging matatag at balang araw, kunin muli ang anak ko. At sa araw na iyon, walang sino man ang makakapagpababa sa tingin ko sa sarili ko. Yun lang Pocoyo Confessions. Maraming salamat.